Kasabay ng ingay ng mga sasakyan, magulong paligid at dagsa ng mga tao, ang lansangan ang naging tahanan ng ilan. Nagtitiis sila sa tabi-tabi. Nagkakasya sa papatak-patak na baryang iniaabot ng mga nagmamagandang loob. Ganyan ang ilang taong naging buhay ng isang dating kilalang artista at sexy star. Bago siya dinala sa isang pasilidad dito sa Quezon City. Siya si Josephine Katama, o mas kilala sa mundo ng showbiz bilang si Josephine Manuel. Paano nga ba umabot sa puntong lansangan na ang naging kanlungan ni Josephine? Ako po si Vilma Katama, kapatid ni Josephine Katama, kilala bilang si Josephine Manuel. Ang wish ko po sa kapatid ko ay magkaroon ng maayos at permanenteng matitiran na makakatulong sa kanyang kalagayan. Kilalang sexy star at leading lady noong 1978 hanggang 1986 si Josephine Manuel. Nakatambal niya sa pelikula ang maraming mga sikat na action star, pati na rin ang hari ng pelikulang Pilipino na si FPJ. Pero lahat ng tagumpay at ipon ni Josephine Manuel ay nawalang parang dula. Namasukan si Josephine bilang labandera at kasambahay hanggang sa nanirahan na siya sa kalye. Ngayong hapon, matutunghayan po natin ang kwento ng buhay ni Josephine Manuel. Kung paano mula sa makinang na buhay ng showbiz ay nasadlak si Josephine sa ilalim ng liwanag ng mga poste ng lansangan. Ang mga bituin, langit na rin ang mabuhay ng isang araw pa. Sa maalindog niyang katawan, mestisang kutis at mapang-akit na ganda. Naging bentahe ito ni Josephine Manuel para bumida sa ilang mga pelikula noong 80s. Nagawa mo kung manika. Kailan mo gusto? Kamla ako pinaglalaruan. Nakipagsabayan siya sa ilang mga tinitingala na sa showbiz, gaya ni Lito Lapid, Dante Verona, Paquito Diaz, Alam ko lang, nagkakaganyan mo eh. Patay lang si Putol. Isang balisa ka na. at maging si The King Fernando Poe Jr. Pangarap ko talaga mag-artista. Kala ko kasi malaking kita, kikita, kaya yaman ka, ganun. Nagsimula raw mag-extra sa pelikula si Josephine noong 16 anyos pa lang siya. Sa tulong na rin ng kanyang ama na nagtatrabaho sa mga movie production noon. Wala pa akong dialogue noon, tsaka dadaan ka lang, extra, tsaka kain ka lang. Mula sa pagiging extra, nabigyan ng tsansa si Josephine na bumida sa mga sexy na pelikula. Nahihiya akong may artista akong kapatid, pero sa other side naman, mas natutuwa naman din ako. Ng bahay eh. Wala mo. Nahihiya ako kasi supposed to be bold star siya, di ba? Na linya sa mga bold series. Siyempre parang, ay, yung ate niya bold star, di ba? Miguel, ma'am! Kita siya. Nakakas na nakanap sa mga pinagpapakot. Di mo buti na upunta ka dito. Miss kita. Nakita ko ang galing-galing mo ah. Kamusta ka naman? Okay naman, salamat. Pala. May sahod na ako! Pero ito na sa ngayon. Ito na yung sasyo na. Pagkasyahin niyo muna sa bahay. Si nanay, para sa natin. Maraming salamat, ate. Natutulungan niya rin ako kahit paano, lalo na nung medyo may pera siya. Natutulungan niya kahit financially. Mahilig naman siya tumulong kahit sa mga iba namin kamag-anak, pinupuntahan niya. Generous naman ang ate ko pag may pera. Ayan, ganun siya. Pero ang maningning niyang karera, lalamlam din pala kalaunan. Pag nandun ka na, kailangan mayaman ka. Hindi naman ako mayaman, kaya 7 taon lang bali ang tinagal ko sa pelikula. Sa damit na lang, di mo pwede ulit-ulitin. Hindi ka pwede magsuot ng paulit-ulit. Kaya magastos. Nakabili tuloy ako ng kotse nung wala sa oras dahil kailangan may kotse ka.
unti-unting nagpaalam sa showbiz si Josephine. Kasabay nito ang unti-unti na ring pagkawala ng kanyang kabuhayan. Ang agad niyang tinakbuhan, ang nakababata niyang kapatid na si Vilma. Wala na. Buhay ko ngayon. Wala na. Ate, parang anong nangyayari? Wala na mga project. Wala na. Paano tayo? Paano tayo, Vilma? Paano tayo? Ate, kumalma ka muna. Kumalma ka muna. Ano nangyayari? Te,